Yung meron kayong pag-ibig sa kapwa, Kristo yon. Yung meron kayong pagkahabag sa kapwa, Kristo yon. Meron kayong pakialam, marunong, pwede kayong, pag meron kayong pag-ibig at habag, magiging generous kayo. Magiging matulungin kayo sa kapwa ninyo. Gusto mo ka 50 pesos mo na lang, ibibigay mo pa sa kapwa mo. Tsaka, kumbaga, pwede mo sabihin, tsaka na ako makapagantay pa ako, yung kaibigan ko, kaya classmate ko, kailangan ng pera. Unahin mo siya. Kristo yun. Ang epekto ng yung tatlo na yan ay kagalakan. Sa English, joy. Magkakaroon kayo ng joy sa puso ninyo. Kapag nagkaroon kayo ng joy sa puso ninyo, merong part ng brain natin na nagsisecrete ng gland. Yung spirit, pag nagsekret yon, pineal kung tawagin, pineal gland. Nagsisecrete siya ng hormone. Okay, bumababa siya sa backbone natin, pababa dito. Yung spirit nyo, yung espiritu mo, tumataas. Okay, ano ibig sabihin nun? Yung mga makamundong bagay, baliwala sa inyo yun. Baliwala na. Ang mahalaga na sa inyo, yung higher level, yung pag-ibig sa kapwa, yung spiritual, nagiging mahalaga sa inyo yun. Yung mga chismis, buhay ng may buhay, hindi nyo na ganong pinapansin yun. Yung jowa ng may jowa, pinag-uusapan nyo, bagay pinag-uusapan nila, kayo hindi na kayo interesado na. Sa gayon, tumataas yung level spiritually. Ayun yung tawag ba? Okay? Christ consciousness, awakening. Huwag niyong kalilimutan, meron kayong Kristo sa puso ninyo. Hindi nyo lang alam. Kailangan lang siya kumbaga matap o kaya maklik at lalaguyan. Ate, marunong kang umibig sa kapwa mo kahit hindi mo kamag-anak. Marunong kang mahabag. Marunong kang maging mapagbigay. Lahat tayo marunong. Pero sa sobrang busy natin, minsan hindi na natin siya napapansin. Pero napakahalaga nung second greatest commandment. Isipin nyo, ate, bakit siya tinawag na second greatest? Nang wala lang? Hindi. Kaya nga second greatest, may halaga siya. Hindi siya palamuti lang yung first greatest commandment, second greatest commandment, palamuti. Hindi siya ganun. Napakahalaga na maipamuhay natin yung first and second greatest. Kapag naipamuhay mo yung second greatest commandment, doon ako maniniwala na kaya mong umibig sa Diyos na hindi mo nakikita. At sa gayon, okay, ganito yan. Kapag po yung, halimbawa, nakakonekta tayo, ito, pangkabuhayan naman to. Pangkabuhayan. Ang kalawakan, universe. Okay, ang universe, sobrang yaman. Ate, alam mo yung universe? Yung kalawakan, yung sa taas, maraming bituin, may mga ibang planeta. Ano ba unang planeta? Mercury, tama? Yung 9 planets, mga gano'n. Maraming mga planeta sa iba pang lugar sa universe. Yung universe, sobrang yaman. Okay? Okay na tayo doon, sobrang yaman. Pag ikaw naniwala na bibigyan ka ng hinihiling mo at binigkas ng iyong bibig, mangyayari yun. Dadating yun. Basta maniwala ka lang. Ang tawag sa Ingles, manifest. Pag nag-manifest ka, pag meron kang naisin sa buhay mo, sabihin mo lang, pag nakita mo siya sa iyong isip, mangyayari yun. Ako, magpapatotoo. Noong halimbawa, 10 taon na nakakalipas, wala pa akong kotse puti. Ginawa ko unang-una, pinost ko yung picture na yon doon sa Facebook ko. Araw-araw nakikita ko yung kotse na yon. Yung puti na kotse na yon. Tapos naniniwala ako magkakaroon ako nun. Nai-imagine ko magkakaroon ako nun. After 2 years, nagkaroon ako nun. Pati kulay pa rin. Marami pang iba. Marami pang iba. Pagka naniwala ka,
na magkakaroon ka ng bagay na yun o mangyayari sa'yo yung pangarap mo, mangyayari yun.